sa Mama Marvin na yung mga yung mga bilang ng mga drivers po natin na bumabiyahe araw-araw ay nabawasan na po dahil po sa kahit yung mga commuter natin, madalang na po yung commuter na papunta ng Tuguegarao dahil nga siguro apektado tayo lahat sa crisis na ito. O bumababa yung ratio ng paseros natin. So pati yung kanilang mga kita ay bumaba na rin yung kanilang kita dahil apektado po talaga po Marvin. Kaya nga humihiling kami yung tulong sana na kailangan ipamahagi na ng gobyerno para maramdaman naman ng transport sector yung tulong na tinatawag nilang fuel subsidy sa mga drivers po. At hindi lang po sana anang tawag dito itong fuel subsidy, sana isabay na rin po yung service contracting program para hindi lang po si driver o kaya si operator ang magkikinabang, kundi makinabang na rin yung mga commuters po natin. Yung libreng sakay na tinatawag. Wala pa po bang inilulunsad na mga ganyan sa ngayon? Sir, yung libreng sakay po na yan? Kasi dati, di ba, lalong-lalo na nung pandemic, talagang in-implement yung ganyan po na mga programa, sir. Yes, sir. Actually, sa pagkakalam ko, meron yatang nakatalagang budget para sa service contracting program na sana ay ipatupad na para makatulong naman sa mga drivers and operator. At sa lahat ng sektor na apektuhan dito, hindi lang po si transport, kundi yung mga magsasaka po natin, saka yung mga fishing vessel po natin na gumagamit ng petrolyo. Yes, sir. Akala ko nga kung tumaas ang bilang ng mga, o dumami yung mga pasahero po ninyo kasi yung mga may-ari ng mga private vehicle talagang gumagamit na ho sila ng mga doon sa mga itong mga pampublikong sasakyan, sir. Actually, sir, nabawasan na nga yung mga paseros natin, yung mga commuter. Dahil nga dito sa malubhang naapektuhan tayong lahat sa crisis na ito. So napapansin namin, bumababa yung mga bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe. Siguro sa kawalan na rin ng pasahero sa kalsada. Yes po. Ayan, at ito po, pero sa ngayon ho, dahil po dyan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, hanggang magkano na lang po ang mga kinikita ngayon na iuwi ng mga drivers po natin, sir? Yes, Marvin, dati-rati yung mga driver po natin, kumikita sila ng araw-araw, sumisibat sila yan, kumikita sila ng mga 500 para lang may pangtawid gutom sa kanilang mga pamilya. Pero ngayon, gumagawa na rin sila ng hakbang na nagro-rotate sila dahil nga sa medyo kulang ngayon yung kanilang income sa pamamasada. May ano po ba tayo? May bilang kung ilan na ho yung kumbaga nabawas doon sa mga bumibiyahe na mga van, ganyan, mga pampublikong sakyan dahil sa medyo na kumakaunti na rin ho yung bilang ho ng mga pasahero, sir? Yes, sir. Halos almost 40% na rin yung nabawasan dahil ginagawa na nila ngayon. Nagiging Team A, Team B na ngayon. Imbes na yung Team A, Team B, sabay na bubiyahe yan. Pero sa ngayon, meron na silang schedule para lang makapasada naman yung iba. So, Team A, Team B na yung ginagawa ng mga drivers and operator natin para lang yung hindi lang mabawasan yung kita ng mga iba. So hindi na po pala daily kumbaga may mga nagro-rotational na talaga nangyayari, sir? Sir, yes sir. Pakiulit. So hindi na pala daily yung pagbiyahe po ng mga yung ilan sa mga passenger van po natin, sir? Tama sir, tama. Hindi na po daily sila bumibiyahe. Yung mga iba dati-rati is sumisibat po sila nung mura pa yung diesel. Ngayon tumigil na po sila sa pagsisipat. Saka lang sila bumibiyahe pagka malapit na yung pila nila.
Yan. So ano to kasi doon sa part ng ano po no, may announcement po kasi ang LTFRB regarding sa dagdag pamasahe dito sa lokalidad din po natin. Ano po ang status sa ano po yung pamasahe, sir? Actually, sir, Marvin, yan yung laging tumatawag yung mga drivers po natin. Pero sabi ko sa kanila, hindi po pwede tayo biglang magdagdag ng pamasahe kasi wala naman pong bumaba na memorandum circular na may increasement po ang ating pamasahe nationwide. So kung gagawin po natin yan, magdagdag tayong pamasahe, kapag may magreklamo, mag-complain sa LTFRB, yan po ay ating sasagutin. So sabi ko, nationwide naman ang pagtaas ng pamasahe kung meron.